Meron kami madiscover na may ghost project, pakukulong kita rito. Yes po. O submit mo dito sa committee. Okay po. Sa mga bidding na sinasalihan mo, ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, alam mo na tatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Nandiyan ang pangalan mo. Si Sara Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo huwag ka magsisinungaling ha? Kung sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo eh. Magkano? At sabi niyo, bilyon. So you're saying that the television station and the persons interviewing you edited your answer? I think so, sir. Kasi I did mention that I was doing local government as well as private po. Naku po, malaking issue ngayon ang tungkol sa pamilya Diskaya at sa connection nila sa MGA flood control projects ng gobyerno. Ngunit ang mas nakakaalarmang balita, may sinasabing nakahanda silang paraan para makatakas kapag tuluyan ng pumutok ang kaso ng korupsyon. Ang tanong ngayon, paano hahabulin ng pamahalaan ang isang pamilya na posibleng may hawak na malaking yaman mula sa bayan kung maaari naman silang umalis ng bansa anumang oras? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Sa pagdinig sa Senado, pinipilit si Sara Diskaya na sagutin kung paano sila nakakapag-uwi ng napakaraming kontrata mula sa Department of Public Works and Highways. May mga nagtatanong kung sino ang nagbibigay sa kanila ng listahan ng mga proyektong parabang nakareserba lang sa kanila. Habang pinipilit siyang sumagot, may lumabas na impormasyon na mas mabigat kaysa sa issue ng kontrata. Ayon sa mga dokumento at ulat, parehong hawak daw ni Sara at ng kapatid niyang si Lisa ang pagiging British citizens. Kung totoo ang impormasyong ito, malinaw na napakalaki ng kanilang bentahe. Kapag may banta ng kaso o warrant of arrest, maaari silang mag-book ng flight at agad na lumipad patungong United Kingdom, kung saan sila may karapatang manirahan. Kung mangyari ito bago PA man makapaghain ng departure order ang gobyerno, mas mahirap na silang mahabol. Ayon sa komentary ng mamamahayag na si Antonio Montalvan de Setten, isinilang daw sina Sara at Lisa sa London. Ang kanilang ina ay isang Pilipinang nagtrabaho bilang kasambahay at nag-asawa ng isang Pilipino. Dahil dito nagkaroon ng pagkakataon ang magkapatid na maging British nationals. Nang bumalik sila sa Pilipinas noong 2000s, halos wala silang malinaw na pinagkukunan ng yaman. Wala silang negosyo at wala ring matatag na trabaho. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang makonekta sila sa kanilang tiyuhin na si Vicente Eusebio, dating mayor ng Pasig. Sa pamamagitan ng Eusebio, dumami ang proyekto na napunta sa pamilya Diskaya. Kilala ang angka ng Eusebio bilang matagal ng political dynasty sa Pasig. Halos sila lang ang nagpapalitan ng pwesto sa pamahalaang lungsod sa loob ng ilang dekada. Dito nagsimulang maging malakas ang pamilyang Diskaya sa larangan ng konstruksyon. Kung susuriin ang bidding documents ng Pasig, lumalabas na tila maraming kumpanyang naglalaban-laban para sa mga proyekto. Ngunit kapag tiningnan ng mas malalim, makikita na magkakaugnay pala ang mga ito at konektado pa rin sa pamilya Diskaya Cruz. Parang may palabas lang na kompetisyon, ngunit sa dulo, sila pa rin ang nakikinabang. Hindi rin nakaligtas ang isa sa kanilang mga kumpanya sa kontrobersya. Noong 2020, na blacklist ng Department of Public Works and Highways ang St. Gerard Construction dahil sa mga irregularidad. Ang kumpanyang ito ay hawak mismo ng kapatid ni Sara na si Lisa. Malinaw na may mga babala na noon pa, ngunit patuloy pa rin silang nakakuha ng proyekto. Ngayon, kung totoo nga na hawak nila ang British passports, mas malaki ang problema. Oo, may kasunduan ang Pilipinas at United Kingdom tungkol sa extradition, ngunit alam ng lahat na mahaba at komplikado ang prosesong ito. Maaari pang sabihin ng MGA akusado na politikal ang kaso para hindi sila agad maibalik sa bansa. Kapag nagkataon, baka tuluyang hindi na makamit ang hustisya. Kung babalikan natin ang investigasyon, mas lumalim ang usapan tungkol sa lawak ng mga kumpanyang hawak ng pamilya Diskaya. Hindi pala iisang kumpanya lang ang nasa pangalan nila, kundi siyam na iba't ibang construction firms na sabay-sabay lumalahok sa mga bidding. Kapansin-pansin na halos lahat ng ito ay konektado sa kanilang mga kamag-anak at maging sa mismong asawa at anak ni Sara.
Sa pagharap ni Sara Diskaya sa Senado, tinanong siya kung ilan sa MGA proyekto ang napanalunan ng kanilang MGA kumpanya. Sinabi niyang sa taong 2022, lumahok daw sila sa halos 500 bidding para sa flood control projects. Sa dami ng sinalihan nila, 71 lamang ang kanilang nakuha. Para kay Sara, maliit na porsyento iyon kumpara sa dami ng kanilang sinubukan. Pero para sa mga senador, malinaw na hindi ito maliit dahil kahit 71, napakalaki PA rin ang halaga ng bawat proyekto. Nang pinilit siyang sagutin kung paano nagagawa ng 9 na kumpanya ang sabay-sabay na proyekto, sinabi niyang may sapat daw silang empleyado, maanga 200 tao sa opisina at iba PA sa field. Ngunit para sa mga senador, hindi ito kapani-paniwala. Ang dami ng sabay-sabay na kontrata ay mahirap maisakatuparan kung wala kang napakalaking kapital at napakalawak na operasyon. Kaya ang hinala ng ilan, baka ginagamit lang nila ang iba't ibang pangalan ng kumpanya para palabasing may kompetisyon sa bidding, pero sa dulo, sa iisang pamilya rin napupunta ang kontrata. Lumabas din ang pangalan ng asawa ni Sara na si Pacifico Diskaya sa ilang kumpanya gaya ng St. Gerard at St. Timothy. Ang iba naman ay nakapangalan sa MGA pinsan at anak nila. Sa madaling salita, parang ikot-ikot lang ng pera mula sa kaliwang bulsa papunta sa kanang bulsa. Ganito ang nakitang pattern ng MGA senador na siyang lalo pang nagdudulot ng pagdududa sa publiko. Isa pang detalye na binigyang pansin ng investigasyon ay ang pinagmulan mismo ng pamilya bago sila sumabak sa malalaking proyekto. Nang tanungin si Sara kung ano ang kanyang trabaho noon bago PA siya maging kontratista, sinabi niyang nagtrabaho daw siya sa ibang bansa bilang dental receptionist at orthodontic nurse. Ang asawa naman niya ay nagtrabaho raw sa isang development corporation. Kung titignan, malayo ang kanilang dating hanapbuhay sa laki ng yaman at lawak ng proyekto na hawak nila ngayon. Sa puntong ito, marami ang nagtatanong kung paano talaga sila nagkaroon ng kakayahan para sabay-sabay makakuha ng bilyon-bilyong kontrata. Wala silang malinaw na track record noon bilang malalaking negosyante. Ngunit bigla na lamang silang nakapasok sa MGA proyekto ng gobyerno at doon na nagsimulang dumami ang kanilang ari-arian at MGA mamahaling sasakyan. Dahil dito, may panawagan ng ilan na hindi lang simpleng kaso ng irregularidad ang dapat isampalaban sa pamilya Diskaya. Kung mapapatunayan na ginamit nila ang pera ng bayan para sa kanilang negosyo at ari-arian, maaari silang kasuhan ng plunder. Kung mangyari iyon, dapat ding kumpiskahin ang kanilang maanga sasakyan at mga bahay na galing sa pondong publiko upang maibalik sa gobyerno. Habang tumatagal ang investigasyon, ay mas dumadami pa ang bagong impormasyon na lumalabas. Isa sa mga pinakapinagtutuunan ng pansin ay ang mismong pagpasok ng pamilya Diskaya sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa tanong kung sino ang nag-udyok sa kanila na sumali sa mga kontrata, sagot ni Sara ay wala raw ibang nag-impluensya. Nakita lang daw nila sa PhilJEP's website na bukas ang mga proyekto at pwedeng mag-bid ang kahit sinong kwalipikado. Kaya raw sila sumali dahil naniniwala silang pasado sila sa requirements. Ngunit hindi kumbinsido ang MGA senador sa sagot na iyon. Para sa kanila, napaka-imposible na basta na lang sumulpot ang isang pamilya na walang matibay na negosyo dati tapos bigla na lang nakakakuha ng napakalalaking proyekto. Kaya mas lalo nilang siniyasat kung kailan nga ba talaga nagsimula ang malakas na koneksyon ng pamilya Diskaya sa gobyerno. Ayon kay Sara, 2012 pa raw sila nagsimulang lumapit sa ilang kontrata. Pero inamin niya na noong 2016 lang talaga sila nakapasok sa malakihang flood control projects. Doon lalo pang tumindi ang tanong ng mga senador, bakit noong taon na iyon nagsimulang dumagsa ang bilyong pondo sa ganitong klaseng proyekto? At bakit karamihan sa kontrata ay napunta sa mga kumpanyang konektado sa iisang pamilya? Hindi lang tungkol sa mga kontrata ang kinwestiyon. Binuksan din ng mga senador ang issue ng kanilang buwis. Nang tanungin kung magkano ang binayaran nilang income tax mula 2016 pataas, hindi ito masagot ni Sara. Ayon sa kanya, may accountant na humahawak ng kanilang tax records. Pero para sa mga senador, hindi pwedeng hindi niya alam ang ganoong impormasyon lalo na't napakalaki ng perang pumapasok sa kanilang pamilya. Dagdag pa rito,
Lumabas na may mga kumpanya nila na nasuspinde at na-blacklist na ng DPWH. Halimbawa, ang St. Gerard ay na-blacklist noong 2020 dahil sa irregularidad, ngunit kalaunan ay na-renew pa rin ang kanilang lisensya. Sa isa pang kumpanya na tinatawag na St. Timothy, nadiskubre na ang isang flood control project sa Bulacan na halos 100 milyong piso ang halaga ay idineklarang tapos na kahit hindi pa kompleto ang istruktura. Pero sa kabila nito, tuloy pa rin ang operasyon nila at na-renew pa ang kanilang lisensya hanggang 2027. Pinakauminit ang usapan nang lumabas ang issue ng koleksyon ng luxury cars ng pamilya. Mula sa vlog na naging viral, sinabi ni Sarah na aabot sa 40 ang kanilang mamahaling kotse. Ngunit nang tanungin siya ng direkta, bigla itong bumaba sa 28. Kahit PA ganoon, malaking tanong PA rin kung saan nila nakuha ang pera para makabili ng ganoong karaming sasakyan. Pinakauminit ang usapan nang lumabas ang issue ng koleksyon ng luxury cars ng pamilya. Mula sa vlog na naging viral, sinabi ni Sarah na aabot sa 40 ang kanilang mamahaling kotse. Ngunit nang tanungin siya ng direkta, bigla itong bumaba sa 28. Kahit pa ganoon, malaking tanong pa rin kung saan nila nakuha ang pera para makabili ng ganoong karaming sasakyan. Mas lalo pang nagalit ang publiko nang ikwento niya na minsan bumili siya ng isang kotse dahil lang natuwa siya sa libreng payong nakasama nito. Para sa ordinaryong tao, insulto ang ganoong dahilan. Habang libo-libong Pilipino ang hirap makabili ng bigas at magbayad ng kuryente, may pamilya naman na tila naglalaro ng pera at gumagastos ng milyon-milyon para lang sa luho. Ngayon, hindi lang usapin ng proyekto ang nakataya. Nakikita ng taumbayan ang malinaw na larawan ng isang sistemang pinapaboran ang may koneksyon at may impluensya. At kung totoo ngang hawak nila ang foreign passports, mas lumalalim ang takot na bago pa man matapos ang kaso, ay makaalis sila ng bansa at iwanan ang kanilang pananagutan. Ngayon, hindi lang usapin ng proyekto ang nakataya. Nakikita ng taumbayan ang malinaw na larawan ng isang sistemang pinapaboran ang may koneksyon at may impluensya. At kung totoo ngang hawak nila ang foreign passports, mas lumalalim ang takot na bago PA man matapos ang kaso, ay makaalis sila ng bansa at iwanan ang kanilang pananagutan. Sa huli, malinaw na hindi simpleng issue lang ng negosyo ang usaping ito, kundi kwento ng kapangyarihan, impluensya at posibleng pag-abuso sa pera ng bayan. Ang mas masakit pa dito ay habang ang karamihan sa Pilipino ay naghihirap, may mga piling tao pa rin talaga na parang naglalaro lang ng milyon-milyon. Kung totoo ngang may paraan silang makatakas gamit ang dayuhang pasaporte, baka talagang mahirapan tayong makamit ang hustisya. Kayo, naniniwala ba kayong may pag-asa pang mahabol ng batas ang MGA ganitong pamilya? I-share mo naman ang sagot mo sa comments below at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.